Makakatulong, bakit hindi? Sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng kuryente, isinusulong ang pagtatayo ng mga floating solar panels sa piling bahagi ng Laguna de Bay bilang bahagi ng Renewable Energy Program ng pamahalaan. Ngunit habang nakikita ng ilan ng proyekto bilang solusyon sa krisis sa enerhiya, may mga agam-agam ang mga mangingisda sa lawa at mga komunidad sa paligid nito. Sa kabuuang 29,000 hectares ng Laguna de Bay, 2,000 hectares lang ang inilaan para sa floating solar development ng Sun Asia Energy, isang Philippine-based renewable energy company na nakatuon sa solar power development. Sabihin natin kahit paano may bayad. Pero maliit na halaga. Maliit na halaga. Hindi katulad sa Meralco, halos lahat binabayaran mo. Kahit hindi mo nakukonsumo, binabayaran mo. Bukod sa inaasahang dagdag na supply na malinis na enerhiya, nakikita rin ang potensyal na proyekto na makalikha ng mga bagong trabaho. Ayon sa plano, prioridad na mabigyan ng oportunidad bilang manggagawa ang mga lokal na mangingisda sa oras na magsimula ang implementasyon nito. Sa unang paglabas ng plano, marami sa mga mangingisda ang nagpahayag ng pangamba na maaaring lumit ang kanilang pangisdaan at maapektuhan ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Marami po, dahil agam-agam. Siyempre, hindi natin gawa ng kasi ang aming unang lilita aming pangisdaan at kung ano magiging epekto nito sa amin. Hindi naman pa kami natutol basta sa pagunlad kasi ayaw din naman namin na magpatuloy yung maduming enerhiya, pinagkukunan ng maduming enerhiya kasi nga ngayon may climate change tayo nararamdaman. Ramdam din naman namin sa mga pangisdaan yun. Kung sa malinis na enerhiya kukunin, siguro man, hindi naman masyado tayo maapektuhan. Ayon kay Cornelio Replan Jr., Pangulo ng Bay Federation of Fisher Folks at hepe ng Bantay Lawa sa bayan ng Bae, naging limitado ang kanilang kaalaman tungkol sa proyekto kaya humingi sila ng tulong sa mga eksperto mula sa UP Los Baños. Inalalayan din sila ng Reboot Philippines, isang youth-led non-profit organization na nagsusulong ng renewable energy at just energy transition o ang pagsusulong ng malinis na enerhiya habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga komunidad at kabuhayan, pati na rin ang kalikasan. Ngayon po, gawa po kami ng isang kasunduan. Siguro ngayon, tatlong taon na namin tinatrabaho. Ang inaan na lang po namin, yung mapirmahan yung MOA na aming ginawa po. Ang nakalagay po doon sa MOA, kung sakasakali man maitutuloy, sabi nga ho ng LLDA, yun daw po ay itutuloy kasi ang project ng national government. Yun po ang ano nila. Nanawagan si Replan sa Laguna Lake Development Authority na isama ang mga mangingisda sa lahat ng usapin at pagpapasya tungkol sa lawa. Bago naman ho sila magbigay ng mga ganyang mga proyekto, sana ikonsulta muna po sa mga mangingisda. Alam naman namin po na kami nakikipangisda. Alam naman namin na may authority. Sana isama nyo ho kami sa pagpupulong kung anong ang gagawin nyo sa lawa ng Laguna. Sa developer, sana yung mga sinabi nila ay totohanin ho nila. At kami naman po, hindi naman po kami magulong kausap. Ayon kay Replan, nakasaad din sa MOA ang mga hakbang upang mapanatili ang populasyon ng isda sa lawa. Pinaliwanag niyang hindi sasakupin ng solar panels ang buong 2,000 hectares dahil magkakaroon ng mga navigational lanes para sa malayang pagdaan ng mga bangka. Binanggit din niya na sa pilot area ng proyekto ay napansin nilang tumubo ang ilang algae sa ilalim ng mga panel na nagsisilbing pagkain ng mga isda. Kasaad din umano sa kasunduan na bawat quarter ay magpapakawala ang kumpanya ng mga similya ng katutubong isda upang makatulong sa pagpapanatili ng populasyon nito. Ayon sa LLDA, hahatiin ng proyekto sa 20 bloke na may tig 100 ektarya. Bawat bloke ay inaasama agawan na humigit kumulang 1.3 megawatts ng kuryente. Tiniyak din ng LLDA na mahigpit nilang imomonitor mga aktibidad ng mga developer upang mapanatili ang ecological balance ng Laguna de Bay alinsunod sa environmental safeguards na nakasaad sa kanilang kontrata. Linaw ng Laguna Lake Development Authority na wala pang aktwal na floating solar project na ipatutupad sa mga na-award na lugar dahil hinihintay pa ang paglabas ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Habang hinihintay ang pinal na pag-aproba sa proyekto, nananatiling mapagmatsyag ang komunidad sa paligid ng Laguna de Bay. Umaasa silang ang planong floating solar project ay hindi lamang magsisilbing tugon sa lumalaking pangangailangan sa enerhiya, kundi magbubukas rin ng dagdag na kabuhayan nang hindi sinasakripisyo ang kalikasan at kanilang hanap buhay. Ngunit sa gitna ng mga pangako at plano, nananatiling malaking tanong, mapipirmahan nga ba ang MOA? At higit sa lahat, matutupad ba ng mga kinauukulan ng mga pangakong binitawan sa mga komunidad?